Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Ayan. Ngayong umaga, ang topic natin ay tungkol sa katanungan ng isa sa mga subscriber natin. Kung di ako nagkakamali, siya si Ma'am Lori. Ayan. So, yung katanungan ni Ma'am Lori ay pwede daw bang purgahin yung mga manok nila. So, yun yung kanilang tanong. So, kako, ano po yung purpose nyo? Bakit nyo sila pupurgahin? Ayan. So, ang sabi nila ay dahil daw sa may mga uod silang nakikita doon sa mga ipot ng kanilang mga manok. So, nung nasabi nila sa akin yon, pinapicturan ko kung ano yung sinasabi nilang uod. At nakita ko na ito pala ay uod ng langaw. So, yun po yung uod ng langaw na kung saan ay kalaunan ito ay magiging langaw din syempre. So, kako, no need nyo po silang purgahin. Ayan, so bakit? So, unang-una, napagkamalan kasi ni ma'am na ang sanhi ng uod na nakita sa ipot ay akala nila galing yun sa intestine, galing sa loob ng manok nila, which is hindi. Kaya nga pinapicturan ko ng tayo ay masigurado natin So nung pinicturan, nakita ko ito yung typical na uod ng langaw na marami, maliliit na puti, at kalaunan ito ay mangingitim, and then tapos pagkalabas nung uod ay langaw na po siya, baby fly na siya. Yan, so pwede niyo namang i-research yung life cycle ng fly Ayan, so kaya ko nasabi na hindi kailangang purgahin dahil yung nakita nilang uod ay hindi nga po galing sa loob ng kanilang manok yon. Pangalawa, ang uod hindi siya uod, yung bulate. Ang bulate ng manok ay dalawang klase. Isang roundworm at saka tapeworm. Bakit siya tinawag na roundworm? Kasi nga po yung mahabang bulate. And then yung isa naman tapeworm, kaya siya tinawag na tapeworm kasi nga para siyang tape flat po siya. Ayan. So, yun po. Pero kadalasan ang very common na bulate ng manok natin ay yung tapeworm. Kaya nga po kapag tayo ay nagpurga, ang nire-recommend ko ay any brand na nandun naman nakasulat na pamatay ng tapeworm. So, kaya dyan nyo makikita kung meron pa kayong empty bottle dyan nung tape terminator. Kasi para sa tapeworm po yun. Kaya nga po, pangalan pa lang tape terminator. Kasi pang tapeworm siya. Pamatay siya ng tapeworm. Ayan. So, yun po yung And then, kailan ba tayo magpupurga? Hindi tayo sumusunod dun sa mga nababasa natin sa libro na kailangang every 6 months daw ay purgahin natin. Kasi minsan meron yung kapag pinurga natin, babagsak yung production. So nagsisisi yung racer. Nagsisisi tayo, ba't ko pa kasi pinurga? May mga ganon na instances. So ako, ang ina-advise ko palagi kung kailan tayo magpupurga ay kapag bumagsak yung ating production. So kapag bumagsak kasi at ginawa na natin lahat, may possible na baka cause ng mga bulate or yung tapeworm yung nagkokos kaya bumabagsak yung production. Kasi yung nutrients na imbes mapunta dun sa manok ay inaagaw nung mga bulate para ito ay kainin.
So, pangalawa, na-stress din sila. So, naapektuhan yung kanilang pangingitlog. Kaya yun yung time kung bakit natin sila pupurgahin. At kapag pinurga natin sila, halimbawa, pinurga natin sila today, after 2 weeks, ulitin natin. Nang sa ganon, yung mga itlog nung bulati na yan, at kapag pumisa, after 2 weeks, pag pinurga ulit natin sila, mamamatay na ulit sila. At dahil sila ay baby pa, wala pa silang kakayahan para sila ay mag-breed. So, magiging mawawipe out lahat ng bulate na nandun sa loob ng system ng ating mga manok. Kaya natin siya inuulit. Ayan. And then after 2 weeks, kailan ba ulit daw natin pupurgahin? Yun nga, ang sinasabi ng libro, after 6 months ulit. After 6 months, purgahin nyo ulit. And then after 2 weeks, ganun na naman purgahin. Pero hindi ko nire-recommend nga po na ganun. Yan, yung mapurga natin ng isang beses sa, halimbawa, yung isang cycle, purgahin natin ngayon, and then after 2 weeks, purgahin ulit natin, and then kailan ba ulit? So, ako minsan hindi na ako nagpupurga. Ganun lang, one cycle lang. And then, kapag kinal ko, hanggang sa ikal ko na yan, hindi ko na siya pinupurga. Not unless na, yun nga, bumagsak yung kanilang production, namumutla yung ating mga manok, kasi nga, di ba, yung parang kulang siya sa dugo, parang anemic siya, ganyan. So, possible din nga na mabulate. So, doon natin siya pupurgahin, lalo na kapag bumagsak yung production. At kapag bumagsak yung production, after natin silang purgahin, i-double dose natin sila ng vitamins. So, yung vitamins na dating 5 grams, gawin nating 10 grams per gallon. Nang sa ganon ay, kumbaga, madagdagan yung kanilang supplement, sa kanilang katawan. Ayan. And then, pwede rin natin silang i-antibiotics for 3 days after ng vitamins. Yung vitamins, pwedeng double dose 3 days. After 3 days, i-antibiotics natin sila, enrofloxacin. And then, 3 days din na CXD3. And then, after nun, ibalik na ulit natin sila doon sa vitamins. Or balikan natin yung program na madalas kong sinasabi. Balik natin doon. From day 1 hanggang 5th day of the month, antibiotics. 6th day hanggang katapusan, 30th day of the month, vitamins. So, babalik po tayo sa ganung cycle. Yan. So, marami na tayong mga nagawa na vlog. Marami na rin tayong mga naging testament ng mga poultry owner na nung ginawa nila yon, yung dating manok nila na bumagsak yung production, at nung ginawa nila yung pagpupurga, pagkukondisyon, vitamins, antibiotics, CXD3, tumaas po ulit yung kanilang production. Nakakondisyon po ulit yung kanilang manok. Ayan. So, ganun lang po. Ayan. So, thank you sa inyong katanungan, ma'am, at sa mga gustong masagot yung kanilang katanungan ay wag po kayong mahiyang mag-PM lang at sasagutin po natin yan. Basta kaya natin, Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat at God bless.